Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So, nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, ay susubukan natin itong magpalit ng attributes, stats, parang ganon. Kasi, kung mapapansin nyo, pure STR tayo. Yan yung purpose natin kung bakit tayo mabilis, or yan yung reason kung bakit tayo mabilis na pagpa-level. Pero napansin ko kasi, oo, mabilis tayo magpa-level, pero pagdating sa 3v3 at saka 5v5 or sa mga gem quest, medyo nahihirapan tayong sumabay. At the same time, ganun din sa sa red boss, no, dahil nga medyo ang build natin para sa minions lang. So yung dahil doon sa ating whirlwind ba yun, yan yung ginagamit natin, yung whirlwind dance. So papalitan natin siya dahil gusto natin na mag red boss palagi dahil medyo may oras na tayo ngayon. At di ba may bagyo, so palagi tayo nasa bahay lang, walang pasok. Then ayun, so gagawin natin, magpapalit tayo ng ating stats, more on tayo ngayon, agility, kasi may nakita ako sa kasama natin dito, more on agi siya, makunat, no, maganda rin gamitin at maganda rin kalaban sa PvP at syempre sa red boss. Ngayon, kung ikaw ay particular sa red boss or sa hunting, ganyan, sa mga PvP, piliin mo yung yung agility type. Pero kung ikaw ay madalas na mag-AFK lang, then daily quest, then kukunin mo lang yung red boss na allotted for that day, mag-strength ka, no? Dahil nga STR, dahil nga kung ikaw ay nagpapabilis na magpa-level. So yan kasi gagawin natin, dahil gusto natin magpa-level ng mabilis, kaya tayo nag-STR pure, tapos AG unti lang. Ngayon, dito tayo sa AG ngayon, gagamitan natin siya ng potion. Yung potion na yan, yung reset stat, kailangan mo ng 300 na just. Baka marami na nakakalam yan, pero para sa mga hindi pa nakakalam, so yan, binibigyan ko kayo ng idea kung paano kayo mag-change stats. No, so yan yung gagawin natin. Tapos hindi na magagalaw dito yung yung stats nyo dito sa mga fruits. As is yan, kasi may ibang potion na gagamitin dyan kapag kayo ay mag-change ng mga attributes nyo doon sa, or stats nyo doon sa inyong mga fruits. So ayan, nakita nyo na bumaba yung ating damage, yung attack damage natin, pero tumaas yung defense natin. Medyo namumroblema na nga kami dito sa server namin kasi nag-quit na tong may hawak ng buffer namin, yung may boot na buffer namin. So medyo kailangan nating paghandaan ito dahil sooner or later mawawalan na kami ng 24/7 buffer. So may alternative na tayo dyan. Balak natin i-change class yung isa nating alternative character, guys. So yun lang muna, susubukan lang natin ito. For the meantime, ito muna ang gagawin natin sa video na ito, syempre. Kasi yung part 2 na video na ito, kung paano tayo, kung naka-apekto ba yung red boss at the same time sa PvP, itong agility type. Kasi syempre, magkaiba sila ng attributes. So may mga maapektuhan dito sa ating gameplay. Pero halos sa pares lang naman yan, kahit makikita nyo naman dito sa experience natin. Before kasi nakaka 1 level to 1.5 levels tayo per day. So ngayon hindi ko alam kung magagawa pa ba natin yun dahil pinalitan natin yung ating attributes, no, dahil nga gusto natin makasabay sa PvP. Kasi hindi na lang 661 na ata ako dyan. So kunti na lang, magsi 700 na tayo. Although medyo matagal-tagal pa yan kung 1 day per level tayo, 1 level per day tayo, abot pa rin tayo ng 40 days, di ba? So, mga 2 buwan pa bago tayo mag-level 700. Medyo matagal-tagal na ito sa mapa na ito at marami na tayo nakakasama. So, yun lang guys. Sana kung umabot ka sa video na ito, please consider like and subscribe para sa ating mga susunod na videos and updates. Yun pala guys, kung mag-quit kayo, walang problema. Huwag nyo lang siraan ang MU Monarch kasi di ba isa to sa part kung bakit kayo naging masaya before. So, or nag-enjoy din naman kayo somehow dito sa paglalaro ng MU Monarch. So, yun lang and have a good day. Bye-bye!